Dagsana ang armies sa Seoul, isang araw bago ang libreng concert ng BTS. Ang stage, inspired sa Korean culture. At live mula po sa Seoul, South Korea, nasa frontline ng balitang yan, si MJ Marfori. MJ, kamusta na ang atmosphere dyan at excited na ba ang armies na mapanood ng live ang mga kanta sa bagong album? Yes, Jervy, katunayan napapaswim na nga kami lahat dito. Actually ngayon nandito tayo sa welcome party para sa mga army mula sa iba't ibang bahagi ng mundo na mamaya-maya ay makakasalamuhan natin. Pero bago ito, ang aga today talaga naman nag-walkthrough tayo sa Ground Zero sa Gwanghwamun Square, 'di ba? Para ikutin si pati ng buong stage para sa comeback ng BTS. Grabe talaga ang paghahanda nila sa 1-hour live event na ito na makasaysayan dahil unang beses na may grupo na magpo-perform sa Gwanghwamun Square. At syempre, talaga namang isa itong cultural moment para sa South Korea at isa itong monumental moment para sa live broadcasting dahil gagamit talaga sila ng state of the art na mga bagong camera dito, no? Cinematic ang atake. Eto, balikan natin ang walkthrough sa Gwanghwamun Square. Mula araw hanggang gabi. Pukpukan at round the clock na nga paghahanda sa Gwanghwamun Square dito sa Seoul, South Korea. The stage is set para sa much-awaited comeback ng global superstars na BTS na sina Jin, Suga, J-Hope, RM, Jimin, V at Jungkook. Andito na tayo sa Ground Zero kung saan magaganap ang comeback of the decade ng OT7, ang BTS. Kaya tara na, mag-ikot na tayo at silipin na natin. Inilatag na nga ang seating sections at event advisory sa mga bibisita sa lugar. Kanina nag-walkthrough na ang News 5 kasama ang mga organizers at producers ng comeback concert. Matalinhaga raw ang kanilang pagkakaayos sa stage dahil ang backdrop ay ang King's Gate na siyang metaphor sa homecoming ng Kings of K-pop. Earth, sky, water, and fire elements naman ang inspirasyon sa LED stage na siyang homage sa Korean flag at culture. Inilawan na rin ang palace na nasa likod ng stage. First of its kind for live broadcast at cinematic cameras ang gagamitin. As in, yung ginagamit din sa mga Oscar award-winning films. Around 22,600 ang capacity ng Gwanghwamun Square. Pero ang inaasahang army na dadalo sa darating na Sabado, mahigit kumulang 260,000 lang naman mula sa iba't ibang sulok ng mundo. Ngayon pa lang, dagsana nga ang army na nagpipictorial sa iconic BTS Netflix steps na ito. Kabilang na riyan ang dalawang army na ito from India na lumipat na nga ng Korea dahil sa pagmamahal sa BTS. They inspire me a lot. Like, they give me the light for my life, and I'm so happy that I found them. They inspired me to move. They inspired me to quit, or like they gave me the courage to quit that job and move to another country. Very excited for their comeback. Siyempre, hindi mawawala ang mga Pinoy. Kabilang na ang anak ni Kim P. De Leon na si Sammy, isang mega fan since 2019. My bias is Jungkook. Growing up, I was bullied, so I super resonated with the campaign. And their album Love Yourself actually is the album that helped me the most. In-inspection na rin kahapon ng mayor ng Seoul ang venue para tiyakin ang seguridad. Samantala, inanunsyo na nga ng management ng BTS na na-injure si RM at magiging limitado ang performance niya. Sa Sabado, March 21, panoorin ng TV5 special coverage sa comeback ng BTS. Ang live concert naman nila ay 7 p.m. oras sa Pilipinas na mapapanood sa Netflix. Mga kapatid, ito naman mga reminder lang tayo para sa mga Pilipino na pupunta rito o nandito na at bukas gusto ngang manood sa Gwanghwamun Square kahit hindi sila makakapasok dun sa may area at nasa may perimeter lang sila ng concert venue. Syempre talagang pinapaalala po ng Embahada ng Pilipinas sa Seoul sa mga Pinoy na huwag hihiwalay sa mga kasama at syempre maging mapagmatsyag mga kapatid at alamin ang daanan na papasok at labas na lugar. Kumbaga familiarize yourself sa perimeter bago pa
po kayo pumunta dahil napakadami pong tao talaga, 260,000. Although handang-handa naman talaga ang ang security forces dito sa Seoul. Syempre, dapat talaga talagang mag-ingat po tayo bukas ng gabi, 7 p.m. po showing diyan sa Pilipinas at magsisimula naman dito sa Seoul, South Korea ang comeback ng BTS, Jervy. MJ, ready na nga ang stage, ang security, everybody, lahat ng armies, I'm sure excited na bukas. Pero syempre, nabanggit nga ng management na injured daw si RM. May performances ba ang Bangtan Boys na hindi siya kasama? Wala pa silang sinasabi kung ano in particular, pero ang sabi ng management ng BTS, magiging limited ang kanyang ang kanyang performance bukas, at syempre ang priority nila ay ang safety at recovery ni RM, lalo na't sasabak na sila sa kanilang concert. At hindi lang 'yan, sinabi naman nila na umaasa sila sa todo suporta pa rin syempre ng ARMY sa comeback dahil talagang pinaghandaan ito ng OT7, Jervy. Naku, sana nga gumaling na si RM para makasama siya sa mga performances. Pero MJ, mas lalong dumami ang excited para sa concert bukas dahil sa new look ng BTS. Kanina napakita sa live stream nila, lalo na yung look ni Suga. Anong reaction dyan ng ARMYs? Siyempre, kilig na kilig, di ba? Alam nyo, pag nagbabago ng itsura ang Bangtan Boys, nag-usher sila ng bagong era rin sa kanilang mga karera. And in this case, it's the comeback. At kung syempre ang ARMY ay purple, o di ba, alam mo, nakita mo, nag-iiba yung mga kulay sa likuran ko. Ngayon, arirang is pula. O di ba, kaya nakapula rin tayo, signifying yung pagbabalik ng BTS. Yan ang significance sa kanilang mga change in look, change in color, di ba? At yung mga, ngayon nga, change in tone and music. Kaya pag napakinggan nga nila yung arirang, mapapansin nila yung pagbabago nila rito. At mas marami pa silang malalaman tungkol dyan pag napanood nila yung documentary sa March 27 ng pagbabalik ng BTS. Jervy. Naku, napakaraming pasabog para sa ARMYs. MJ, napapasana all na lang kami. Maraming salamat. Mag-ingat ka dyan. Mga kapatid, Jervy Wrightson po. Eto na nga. Para sa latest showbiz news at iba pang K-alaman, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.